Tapos na natin yan. Anyway, mga kababayan. Simple-simple lang ko sinasabi. Yung suka na yan, kayo na ho bahalang umusga. Basta ang suka ay nakakabuti sa ating katawan at pamumuhay. Okay? Ngayon, kung ganyan lang ang tingin nila sa mga kandidato at mga Pilipino na pag bumibili ng suka, masama na, maliit na, mababa na. That's the kind of government we have right now, people of the earth. Especially in the Philippines. So mga kababayan, nasa sa inyo na yan. Ano gusto ninyo? Yung ganyan o yung gayon? Labo mo man at man. Hindi, nasa sa inyo na po yan. Di ba? Ano mas gusto ninyong klase ng paninilbihan? Yung mga alta sa syudad, yung mga elitista? O yung katulad nung kay Pangulong Duterte na mga mabababa ang loob at tunay na nagsiservisyo sa bayan? Kayo na po ang humusga. Yung mga senador na katulad ni Binay, walang ginawa, kundi mag-away sila magkakapatid. Gusto nyo ho ba yun? Ay, bahala ho kayo. Gusto nyo ba? Naku, wag nyo. Ayoko na lang pangalanan. Si Pacquiao, gusto nyo yun? Ay, bahala kayo sa buhay nyo. Na-depress ako dun sa... Kung paano, panoorin nyo yung nakaraang video ko. Okay? Maraming salamat. Ako po si Manang Mike. Kita-kits ulit tayo bukas! Talaga naman, gigil na gigil mga bossing. Gigil na naman ang mga pulahang mga gonggong. Oo, gigil na mga pulahang mga tanga. At ang mga salot switik, demonyo, Judas Barabas, Hestas ng lipunan. Aba, hindi na natin patatagalin para hitik na hitik sa bunga ang ating content ngayong araw na ito. Bago ang lahat, papasalamat muna tayo sa mga nagsusuper thanks sa ating mga video. Thank you very much po for appreciating itong ating pinaghihirapan na mga kakupalan. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong pagla-like, pag-share. Importante yung pagla-like at pag-share, mga boss. Importante ang pagla-like at pag-share dahil yung mga kamag-anak nyong mga salot na mga hanggang ngayon ay BBM supporter pa rin. O malay mo, makarating to sa kanila. O di nainis natin sila. Malay mo, atakihin ng mga putang ina niyan. O di nangamatay ang mga yan. O di nabawas-bawasan ng mga salot sa bayan. Mga kaklase nyo, kaibigan nyo, na mga loyalista nga pa rin hanggang ngayon. Malay mo naman kapag sila ay nabisita nitong ating content. Malay mo magbagong isip ng mga tanga na yan, nagsitalinuhan yan. Diba? Kaya importante po mga bossing ang pagla-like, pag-share. Pero syempre pinaka-importante sa lahat yung super thanks ninyo dahil na-appreciate ninyo ang mga content ni Boss Dada. Kaya eto, ipagpapatuloy natin araw-araw habang tayo ay malaya pa. Habang tayo ay hindi pa hindi pa tayo nasusukol ng mga kumag, mga sensitive, yung mga balat sibuyas, na mga magnanakaw, na mga santanas sa bayan. Ano na naman to? Gigil na gigil mga bossing. Gigil na gigil. Itong BBM administration. Hindi, itong si BBM gigil na naman. Gigil na gigil kay Pastor Apollo Quiboloy. O kaya si Pastor Apollo Quiboloy kahit nakaswero pa, sa sobrang gigil niya, ayan, pinabalik na naman sa kulungan. Kayo talaga kasi naman makikita nyo naman dito mga bossing. Nung nag-i-speech etong ito parehas na parehas na network to, GMA Kapuso. Ayan, makikita nyo dito mga bossing sa may proclamation rally ng Alyansa para sa mga bagong tanga ng Pilipinas sa Ilocos Norte. Makikita mo na ang views ay 204,000. Wow, ang dami.
353 shares. At 4,100 comments. Ayan yung proclamation ng mga tatanga-tanga, ng mga akala nila sila na ang pinakamagagaling sa mundo. Pero mga bossing, dito naman sa siguro naboringan yung GMA7. Sabi sila, putang ina, boring naman nitong si Bongbong Marcos. Uutal-utal pa. Binabasa na nga yung binabasa na nga yung kanyang script Mali-mali pa, bopols talaga. So shinlift nila ngayon kasi parang yang ang napakalaking budget na Bagoong Pilipinas Proclamation Rally. Dami-dami na nga nilang pera, nasa kanila na nga daw lahat. Pero hindi naman nila mapahaba yung kanilang programa. Antindi. Unang-una pa lang, unang salbo ni Pastor Apollo Kibuloy, mantakin mo mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Wala pang artista yan. Wala pang Andrew Inas pasigaw-sigaw dyan. Banat Bay pa lang yun nandiyan dyan at saka Banateros. Diyos ko po, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung comments ng GMA noong si Pastor Apollo Kibuloy na 5,100. Nakita nyo? 1,200 shares at 372,000 views. Palakpakan. Bias pa to Bias media pa to, mga boss. Ang ipinapakita ko ngayon, bias media pa yan. Noong proclamation rally ng mga kawatan, wala halos. Tapos tingnan nyo yung tingnan nyo yung reaction. Yung reaction, 6,700 lang. Samantalang yung reactions dito sa proclamation, actually kay Pastor Apollo Kibuloy pa lang to. Apollo Kibuloy pa lang to versus yung Bagoong Pilipinas. Partida, nakakulong pa si pastor niyan. Tingnan nyo naman ang kanyang reactions. 16,000 reactions. Ang layo 10,000. Considering na mainstream media na ito, bias na ito, ang mga followers nito, maraming mga tanga dito. Pero pag tiningnan nyo yung mga comments, lahat ng comments doon sa proclamation rally ng Alyansa ng Bagong Mga Tanga sa Pilipinas at mga bagong mga magnanakaw sa kaban ng bayan, ay ayan lang ang inabot nila. 6,700 na reactions, 4,100 comments, at saka 353 shares at 200,000 views. Nagsama-sama pa sila. Ang yabang-yabang ni Bongbong Marcos, hindi daw makabuo ng 12 slate. 12 kandidato etong PDP, sila daw kompleto. Pero putya, pinanis ka. Kompleto na kayo. 12 na nga yung kandidato mo, presidente ka pa, ikaw pa nagsasalita dyan. Nasa inyo pa yung mga mainstream media. Kayo pa, sa inyo pa Comelec. Sa inyo na lahat ng makinarya. Nasa inyo lahat ng kapangyarihan. Pera ng taong bayan. Pero isang tao lang ang nagpagulong sa inyo. Si Pastor Apollo Kibuloy lang, pinahiya pa kayo. Nag-iisang tao, nakakulong pa. Simulcast, buong Pilipinas, nakapag-conduct ng proclamation rally. Isa lang ito hindi pa to PDP, partida, Bongbong. Maawa ka sa sarili mo. Mahiya ka. Apakayabang mo. Eto pa yung mga tumutok. Putay na, Bongbong. Mapapatid na yung leeg mo. Kakasigaw at kaka-fake news mo. Diyan sa proclamation rally yung mga tanga kayo. Ang views mo, 29,600k lang. May 29,000 na, may K pa. May 29.6k lang. Samantalang dito sa PDP kahapon, yung kahapon na PDP laban. Pucha, ang late-late pa ng venue na naginanapan. Wala pang pagkain yan. Oo, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi.
Mantakin mo 12, 13 oras. Hindi kumain yung tao. Marami nang nanood sa loob, marami pa nag-aantay sa labas. Tapos, ang nanonood online, 1.4 million lang naman. Panis! Pucha Bongbong, nakakadalawang proclamation rally ka na. Isa sa Ilocos Norte, pangalawa sa Iloilo. 29,000 views. Yan lang ang kaya mo, ikaw pa presidente. Ang dami mo pang troll farm. Ang dami nyo pang mga vlogger na binabayaran di umano. Nasa inyo na pera ng gobyerno. Nasa inyo na yung kapangyarihan. Ang tagal nang wala ng mga Duterte sa kapangyarihan. Pero 1.4 million yung nanonood online. Isang ano pa lang to, ha? Isang istasyon pa lang to. Paano pa kayo lahat ng istasyon na nag-feed? Ang dami pang vlogger na naka-live. Hindi na nga ako nag-live. Pinahina nyo pa yung internet doon para walang makapag-live. Pero sorry BBM, kahit choppy yung feed, pinapanood ng 1.4 million lang naman na Pilipino. Ngayon, sayo na. Kayo na ang kumpleto. Kayo na ang kumpleto, kayo na ang may mga pangalan, pero hindi naman kayo gusto ng taong bayan. O paano na ngayon yan? Kung hindi ka ba naman bobo? Kung hindi ka ba naman bobo, ha? Sabi mo ba naman diyan sa iyong campaign rally na yung mga kandidato sa kabila inutusan lang bumili ng suka? O ayan, sumabog ngayon sa mukha mo yung suka. O ngayon, hindi ba nagamit pa ng kabila yung suka? Buti daw sila may pinabili ng suka, ikaw daw may toyo. At buti pa daw sila pinabili ng suka, pero yung tin ninyo isinusuka. Hindi ba? Paano ba naman hindi ka mai-insecure kay Pastor Apollo Kibuloy? Ayan o, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, tandaan nyo, ngayong eleksyon ako si Pastor Apollo Kibuloy ang nagsusulong ng mga platapormang ito. Death penalty sa mga kurap, mandarambong, magnanakaw, or in short, si BBM. Tuluyang pagsugpo sa salot na droga at CPP-NPA. Tagapagtanggol ng mga mamamayan laban sa pang-aabuso ng gobyerno. In short, BBM administration. Siya daw ay makakalikasan at kalinisan ay kagandahan at kalusugan. Bongbong, kahit isa sa mga yan, wala kang qualities. Kaya gigil na gigil ka kay Pastor Apollo Kibuloy dahil magkakaroon na ng death penalty sa mga katulad mong mga magnanakaw. Kaya naman talaga, kahit nakaswero pa, ay binilik na si Pastor Apollo Kibuloy sa kulungan. Siyempre, gigil na gigil. Bakit ka ba naman hindi manggigigil, mga bossing? Eto, paano kang hindi manggigigil? Ang tumutok online sa proclamation ng PDP, 1.4 million. Aside from that, ikukumpara natin. Pucha, yung proclamation rally nung iisang tao lang, Pastor Apollo Kibuloy, nilampaso yung inyong proclamation rally ng mga kawatan, ng mga dating mga sindikato na nagbabalik sa pamahalaan. Ayan. So, hindi ka ba mainis? Talaga naman ikaw ay mapipikon. Hindi ba talaga naman ikaw ay mauurat? Kita mo, ito pa mga bossing. Ito muna, hindi muna yan. Wait lang, asa na ba yung iba kong mga ipakikitang mga feature? Ito yung mga kandidato niya. Ang sinabi nitong kumag na ito, wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera. Putang ina nyo, walang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera. Ayan yung balita ng Inquirer. Si Lapid daw, di umano, 20 million went to questionable projects in 4 towns. Ayan naman si Bong Revilla, 5 taon daw na
years on, court yet to collect 124 million doon daw sa kanyang pork barrel scam. Although, nakalabas na itong mamang ito at not guilty na siya, pero may iskandalo pa din. O eto, si Tito Soto. PDAF scam, witness, links, Senator Legarda, Marcos, puta ikaw yun. Soto, Tunapolis bogus projects. Hayop kayo. Mga magnanakaw kayo according dito sa report na to. Ha? Inilink ka ng isang witness, Bongbong Marcos, na nagkamal ka ng pera ni Napoles. Si Napoles nakakulong na, ikaw guilty ka na sa tax evasion. Pero nakalaya ka pa ring hayop ka. Tapos ang lakas-lakas ng mukha at loob mo. Nasasabihin mo na walang kasabwat sa pagbubulsa na sako-sakong pera. Anong tawag mo dyan? Ha? Anong tawag mo dito sa mga balitang ito? Alam mo, Bongbong, yan ang problema sa'yo. Ang hilig mong magsalita, wala ka namang alam. Bobo ka eh. Kaya dapat hindi ka nagsasalita ng ganyan. Okay na nung hindi ka nagsasalita eh. Kasi kahit papaano, medyo, alam mo yung pag di ka nagsasalita, konti lang yung pagkakamali mo. Eh pag nagsasalita ka, para kang bangag, para kang lasing, uutal-utal ka, tas sobrang sinungaling mo. Noong 2022, sinasabi mo ayaw mo sa negative campaigning, pero unang bukang bibig mo. Paglapag mo dyan sa tablado, binanatan mo kagad yung mga kalaban mo. Eh sangkot naman pala kayo lahat sa mga pagnanakaw, mga hayop kayo eh. Ikaw na nagsabi, ang tatagal na ng mga yan. Ang tatagal na sa Senado ng mga yan. Tingnan mo, sa sobrang tagal na sa Senado, ang yayaman na. O ano pa? O kaya gigil na gigil ang putang ina. Gigil na gigil ang mga gago. Dahil kapag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy, ano ang gagawin ni Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing? Ang gagawin niya, isusulong niya ang death penalty sa mga korap, mandarambong, magnanakaw. Kaya delikado ang mga hayop na yan. O ganyang kasinungaling si Bongbong Marcos, mga bossing. Oh, eto yung mga kandidato niya. Sabi nito ni Tanga. Oo, ito daw mga ito ay walang bahid ng tokhang, wala daw bahid ng dugo. Yung mga kamay nila, hoy, Bongbong Marcos, nakilala mo si Panfilo Lacson na itinuturo sa Kuratong Baliling rub out? Hindi mo ba kilala yan? Eto si Benhar Abalos. Si Benhar Abalos na pinuno. Siyang pinuno, mga bossing, ng KOJ Siege, yung 16-day pambababoy sa Kingdom of Jesus Christ sa simbahan. Anong tawag mo dyan? 16 days kayong namayani dyan. May namatay pa. 3 ang namatay dahil dyan sa di umanong utos ni Benhar Abalos. Di ba tayo maglokohan? Alam naman natin na utos lahat ni Abalos yan. O, kita mo, anong nangyari? May namatay na 3 katao. Anong sinasabi mong walang dugo sa kamay ang mga hayop na yan? Huwag na natin pag-usapan si Binay, si Villar, si Cayetano. At si Amy Marcos, wala namang kwenta yan. Ayan o, si Lapid. O, kamakailan lang, yung anak nito, itinuturong nagpupuslit ng mga pogo workers mula papasok sa Pilipinas diyan sa Clark Airport. Di umano ha. Sinabi ni Sasrogando Sasot. Anong pinagsasasabi mong malinis ang mga ito? Eto si Erwin Tulfo, nanuknukan ng traidor. Na noon panahon ni PRRD kung makadila sa tumbong ng mga Duterte. Ganun-ganun na lang. O nung nanalo ka, o siya pa yung isa sa mga nag-i-endorso at sumusuporta sa sa impeachment kay VP Sara at investigasyon. At di umano, Amerikano daw to. Nagsilbi pa to sa sa gera diyan sa Gulf War.
At gumamit daw to ng mali at peking impormasyon, peking pagkakakilanlan para lang siya ay maging Amerikano o ano ngayon. So yan ang DSWD secretary mo, kaya nga hindi yan na-confirm dahil Amerikano eh, di ba? O tapos biglang katarantaduhan nyo, hindi nga na-confirm na DSWD secretary, pinayagan yung maging party list nominee at party list representative ng ACT-CIS, hindi nga Pilipino yan. O eto si Tolentino. Ayan si Tolentino. O isa ring traidor. Dating tumatakbo yan sa mga dilawang tae. Tapos nung malakas ang mga Duterte, kumampi sa Duterte. Nung lumakas ang mga Marcos, kumampi sa Marcos. Eto si Tolentino. Yung meeting di abansya ng mga dilawang tae, nagpa-show to. Yung mga babaeng kabaret, pinagsasayaw doon, mga nakapanty lang. Huwag yung sabihin di totoo. Nakita natin lahat yan. Eto si Manny Pacquiao ang pinakasinungaling sa lahat. Oo, napakasinungaling ni Manny Pacquiao. Noong una, sinasabi niya na ito daw si Bongbong Marcos ay kriminal. Oh, pero ngayon, aso na siya. Ito si Tito Soto. Matino naman. Kaya naman manalo mag-isa. Pero siguro baka walang choice. Kasi nga, yung partido ng 5 pinagsama-sama. Kaya walang magawa. Pero di umano, according dun sa isang kumakalat mga bossing. Ayan yung kumakalat na picture na yan, galing kay Pep PH, PDAF scam, Marcos Soto. Involved pala si Lapid, involved din sa scam. Natatandaan niyo yung fertilizer scam noon, pero hindi ko na alam yung nangyari dyan. Naalala ko lang, si Bongbong, nakulong din yan sa PDAF. Si Bong pala, si Bong. Ikaw din, Bongbong, nakulong ka din sa, na-involved ka din sa, sa PDAF, di ba? So, ayan yung mga kandidato niya. At gusto nyo bang malaman talaga na itong si Manny Pacquiao ay isang sinungaling? Ito, pakikita ko sa inyo mga bossing. Ayan, ipakita natin. Gaano ba kasinungaling talaga si Manny Pacquiao at bakit ngayon ay idol niya na si BBM? I-play natin mga bossing ha. Etong riding in tandem ng dalawang pulpol. Magkaparehas ang utak nito, gamunggo. Yung kay Pacquiao nga lang, mas malaki ng konti. Kaya lang, sa sobrang dami na siguro suntok sa ulo, nagkaroon na ng amnesia. Nakalimutan niya na yung mga pinagsasasabi niya kay Bongbong noong 2022. Ngayon kasi magkakakampi na sila. Kaya ganitong klase ng mga politiko ang mga nasa Pilipinas, walang mga prinsipyo. Walang mga betlog. Walang mga bayag, mga hayop. Talaga kung dapat ituring ang mga ito. Pakinggan nyo itong kasinungalingan ng mga kangkong na to. Si Manny Pacquiao ng Taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Di ba? Si Manny Pacquiao na taga Bukidnon. Anong masasabi ni Manny Pacquiao na taga Bukidnon? Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Oo nga, puta. Si Bongbong Marcos, milyon-bilyon, trilyon-trilyon ang ninakaw sa atin. Bakit? Ba't diyan ka tumakbo? Tarantado ka rin pala bakit diyan ka tumatakbo ngayon kay Bongbong Marcos? Kung ganyan naman pala yung iyong sa pantaha. Yan naman pala ang iyong paniniwala. Abay, sinasabi mo pa na bobo na lang ang maniniwala kay Bongbong at boboto. Putang ina, ikaw hindi ka na nga bumoto kay Bongbong, kumampi ka pa. Hinayupak ka. Sige, diretso. Di ba? Ang talino talaga natin. Alam ko makatalino sa mga taong bayan. Naniniwala ba kayo na salpok sa korupsyon si Marcos? Ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa desisyon ng Supreme Court. Yun naman pala Wala na tayong gobyerno pag di na tayo naniwala sa desisyon. Ang inan to si Hoy, Manny Pacquiao.
Tangina ka, Manny Pacquiao, kung ano-anong pinagsasasabi mo rito. Panindigan mo naman to, walang hiya ka talaga, salot ka rin sa lipunan, sige, play. Hindi rin malayo magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay... Galing mo dun, Hindi daw malayong magkakaroon ng martial law. Yun na nga, nagkakaroon na nga ng martial law, pero hindi nga lang deklarado. Kita mo, yung mga simbahan, sinisira na ng mga hayop. Mga taong simbahan, ikinukulong na ng mga hayop. Yung mga walang kasalanan, kalaban sa politika, pinipersecute ng mga animal, dinidimanda, ini-impeach. Tapos yung mga vloggers na katulad natin, nagpapahayag lang ng kanilang pagkadismaya dahil sa mga putanginan to. Itong mga kupal na mga politiko na ito. Tapos anong ginagawa nila? Gusto nilang patahimikin, gusto nilang ikulong. Sabi ko nga sa inyo, kung wala naman kayong ganito, wala naman kayong mga ganyang kagaguhan na binibitawan, ayan, mga mukha nyo na yan, di sana wala kaming nare-reaksyonan. Putanginan nyo, mga sinungaling kayo Tapos mga sinungaling kayo, pag sinita kayo, gigil na gigil kayo. Abay, mga gago pala kayo kung ganun naman pala, wag na tayong wag na tayong mag-eleksyon. Hindi ba? Kung ayaw nyo palang masaktan, wag na kasi kayong magsipagtakbo. O kaya, better yet, wag na kayong magsinungaling. Kung ano yung tama, yung tamang galawan, doon tayo, hindi yung putangin na yung mali, tinatama. Yung tama, iminamali. Ano pa? Pamani. Pagsisihan ng taong bayan. Pag-isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word. Kung gusto nyong magkaroon tayo ng martial law ulit, then iboto nyo. Putang ina, may mark my word pa siya. Mark my word. Tarantado ka. Tangina, pangit ka na bobo ka pa. Hinayupak ka. Tapos sasabihin mo, mark my word, magkaka-martial law. Bakit nandun ka? Bakit magkakampi kayo ngayon? Bakit aso ka na ni BBM ngayon? Anong nangyari sa'yo? Magkano ba ang kasunduan nyo? Kasi kung may prinsipyo ka talaga, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao kung may prinsipyo kang tao, kung matino kang tao, yan, putang yung butas ng ilong mo. Kung matino kang tao, alam mo ginawa mo, mayaman ka naman Mayaman ka naman sana ginawa mo, nag-independent ka na lang. Nung ang independent ka, tumatakbo kang tumatakbo kang presidente dun sa, di ba, hinatin yung dalawa yung PDP. Nung tumatakbo ka nga noong 2022, nag-number 3 ka pa. Ibig sabihin, Pacquiao, gusto ka naman talaga ng mga tao. Hindi mo naman kailangan dumikit dyan Yan, dyan sa ilong mo, hindi. Hindi mo naman kailangan dumikit dyan kay BBM para lang manalo ka Kasi naman, gusto ka naman ng taong bayan dahil ang puso mo pangmasa naman talaga kaya lang, dito sa ginawa mong pagtatraidor sa mga Duterte at pagkampi sa mga magnanakaw sa gobyerno, putang ina mo, Manny Pacquiao. Dapat sa'yo, makarma ka ding hayop ka. Pare-parehas kayo mga loko-loko. Ano pang sinasabi mo? Yun lang ang ay malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law. Maniwala ka sa akin. Siguro naman ang taong bayan mautak. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam talaga kung saan ang gagaling yung talino natin. Patay tayo dyan. Ulitin natin para maintindihan nyo Ulitin natin. Hindi ko puputol-putulin para maintindihan ninyo kung gaano kagago, kung gaano kapulpol, gaano kasinungaling eto si Manny Pacquiao. Kasi ngayon, pinipraise niya na si Bongbong. Sabi ni Manny Pacquiao ngayon, itong si BBM ganito, ganyan, si BBM ganito, ganire. Ganun siya na sabi niya, hindi naman yun na sinabi ko eto, kitang-kita sa mga pinagsasabi mo dito, Pacquiao, manood ka. Tapos sabihin mo, hindi ikaw to, AI. Hindi kaya ng AI yung pagmumukha mo. Yung pagmumukha mo na yan, tsaka yung utak mo, walang AI makakagaya niya. Nag-iisa ka lang sa mundo. Kahit gaano kagaling ang Japan at China, hindi ka kayang gawa ng AI dahil yung pagmumukha mo, iisa lang yan. Pati yung boses mo, ikaw lang meron yan. Play. Si Manny Pacquiao ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon.
Ang mga Marcos, billion-billion, trillion-trillion ang korupsyon. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Alam ko, matatalino naman ang taong bayan. Naniniwala ba kayo na salpok sa korupsyon si Marcos? Ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa desisyon ng Supreme Court. Hindi rin malayo magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Pag-isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word. Kung gusto nyong magkaroon tayo ng martial law ulit, then iboto nyo siya. Yun lang ang ano ko, ay malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law. Maniwala ka sa akin. Siguro naman ang taong bayan mautak. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam talaga kung saan ang gagaling yung talino natin. O ayan, malinaw pa sa sikat ng araw kung gaano tayo tinatarantado nitong si Manny Pacquiao na to. Na isa rin sa mga tumatawag kay Pastor Apollo Kibuloy na bulaang propeta. Utang ina mo ka. Kupal. O ano ngayon? O tapos ngayon magdidima-demanda na naman kayo. Magdidima-demanda na naman kayo, mga hayop kayo. Oh, tapos ngayon, anong sabi ni Bongbong Marcos nung nakaraan? Ang sabi ni Bongbong Marcos nung nakaraan, mga bossing ha. Sabi ni Bongbong Marcos nung nakaraan, mga pinabili na suka. May mga ganun pa siyang sinasabi, mga pinabili na suka, mga kung ano-ano. Tapos biglang kinaumagahan, binago niya yung kanyang statement. Biglang nagbago ng statement. Na kesyo maraming mga nabitawan na masasakit na salita. At wag po kayo mag-alala. Wag po kayo mag-alala kasi pag natapos ang lahat ng ito ay balik tayo sa dati. Bongbong, doon ka nagkakamali, sa totoo lang. Doon ka nagkakamaling malupit. Malaki ang pagkakamali mo doon. Kasi, imbis na sana, merong pag-asa yung mga kandidato mo na manalo. Pero dahil puta out of touch ka, dahil matapobre ka, dahil kupal ka at wala kang alam sa nangyayari sa bayan natin Pilipinas, insensitive kang animal ka, ultimong yung iyong mga kandidato, hirap na kung papaano ka ipagtatanggol. Hirap na hirap yung mga hirap na hirap etong mga kandidato mo kung papaano nila lalagpasan yung mga pinagsasasabi mo. Talagang hirap na hirap sila kung papaano nila lulusutan yung mga ginawa mo. Kasi tingnan mo sinabihan mo na parang pinabili lang ng suka etong mga taga-kabila. Sino ba nasa kabila? Si Marcoleta. Nakita mo yung ginawa ng Iglesia ni Cristo nung nakaraan? Ganong karami ang Iglesia ni Cristo at lahat ng mga kandidato ay humihingi ng basbas sa Iglesia ni Cristo. Actually, isa nga yan sa talagang pinag-aagawan yung black voting ng Iglesia ni Cristo. Tapos sinunog mo yung pag-asa nito mga putang inang mga kandidato mong mga tanga rin. Manta mo, sinunog mo yung pag-asa nila na makalapit sa Iglesia ni Cristo para makahingi ng suporta. Hihingi ng suporta yung tanga-tanga mong mga alipores. Kasama ka na pumunta kayo sa Iglesia ni Cristo. Anong sasabihin sa inyo ng Iglesia ni Cristo? Bakit kayo lalapit sa amin? Hindi ba pinagtatawanan nyo yung kandidato namin dahil walang kwentang politiko? Si Marcoleta, membro namin yun At saka hindi ba nagrally kami? Tapos bakit yung anak mo pa muna, yung unang-unang pumirma doon sa impeachment ni VP Sara. So ano ngayon ang mukhang iaharap mo? Bongbong Marcos. Anong iaharap mo mukha sa mga taga-Iglesia ni Cristo? Paano mo ngayon mailalapit itong mga di umano, mga kawatan mo din na mga kandidato? Pagkatapos, di syempre, dinecline kayo.
pupunta ka ngayon sa KOJC, dati para kang para kang asong basa. Pagka lumalapit ka kay Pastor Apollo Kibuloy, humihingi ng tulong. Sila nga ang pumondo sa iyo ng malaki nung nakaraan, tinrider mo pa eh. O so lalapit ka doon, paano ka lalapit doon? Sinira mo simbahan nila. Binalasubas mo sila, pinakulong mo yung pastor nila. Tapos yung mukha mo nagkalat doon sa mga wall nila. Payat ka pa noon hanggang ngayon. Mukha ka pa ring ewan. Humihingi ka ng ng basbas kay Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi mo pa, ang ganda naman ng kingdom. Pwede pala to. O ano sabi sa'yo ni Pastor? Zero corruption yan, Bongbong Marcos. Ikaw naman, nasaktan ka kagad. So hindi ka na makakalapit sa kanila. Kanino mo ngayon ilalapit yung itinitinda mong mga bilasang isda? Lalapit kayo ngayon sa mga Muslim sa Mindanao. Tangina, paano nila kayo pakikinggan, Bongbong? Yung railway project ng Mindanao, pinahinto mo. Yung mga projects, build projects ni Duterte sa Mindanao, pinahinto mo. Tapos binababoy mo si Duterte, si Inday Sara at saka si Pangulong Duterte. Mahal ng Mindanao yan. Mantakin mo sila ang may kagagawan kung bakit na isulong niya ang Bangsamoro basic law na yan. Malaking issue yan para sa milyong mga kapatid nating Muslim at mga tiga Mindanao. So paano mo ngayon ilalakad itong mga bopols na mga kandidato mo? Kung yung tatlong pinakamalalakas na relihiyon sa Pilipinas, itatakwil kayo. So anong panalo nyo? It shows. Tingnan ninyo mga bossing, kapag kinumpare natin yung mga nanonood, ayan ang resulta ng kayabangan mo, Bongbong. Ayan ang resulta ng kagaguhan mo, Bongbong. Na sa kagustuhan mo lang na makagante sa mga kalaban mo, tinanggalan mo ng karapatang manalo yung mga ikinakandidato mo. Kaya yes, sa inyo na yung 12 na mga kandidato, pero kung hindi naman kayo mananalo, tingnan mo ang sinasabi. Tingnan mo sinasabi ng mga kandidato mo. Bongbong Marcos, ultimong mga kandidato mo, hirap na hirap ka nilang ipagtanggol. Sige, i-play natin to. Ng mga botante ang senatorial slate ng administrasyon. Pinagtanggol nila mga banat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pambato ng mga Duterte. Nasa frontline balitang yan si Rainiel Pawi. Isang araw bago ang Valentine's Day, ang malalambing na Ilonggo ang niligawan ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa isang press con bago ang campaign rally, 8 sa 12 senatorial candidates ang sumama. Bakit 8 na lang? Ang sumama, Bongbong. Ito yung mga sinabi niya. Isa sa mainit na natalakay ang mga patutsada ni Pangulong Bongbong Marcos na tila para sa mga manok ng Duterte administration. Noong kick-off rally sa Lawag, nagpasaring ang Pangulo sa mga opisyal umanong pro-China, pro-Pogo at may bahid daw ng dugo dahil sa tokhang. Depensa ng administration senatorial slate, hindi ito negative campaigning. So he was merely stating facts. Stating facts? Hoy, si Pepsi Paloma. Hoy, Tito. Si Pepsi Paloma, hinahanap ka. Stating facts na. Ito na yung pinakasinungaling. At pinakakupal na kandidato ng administrasyon ni Bongbong. Irit pa ni dating Interior Secretary Benher Abalos at Representative Erwin Tulfo. We are for Philippine sovereignty. Tangina mo, wala naman sumasakop sa akin, gago. Philippine sovereignty, pinapasok nyo nga dito yung mga Afghan na refugee, mga tanga. Gago. Sinasabi ba ng mga Duterte na sakupin na tayo ng China? Kung halimbawa, mga biro-biro na ganyan, biro lang yan, tangina nyo, kayo talaga, mga pol-pol talaga kayo. And none of us are against extrajudicial killing. No, so I don't see anything wrong. No, none of you are against? Ano yun? Ulit? I don't see anything wrong with. No, so I don't see against. Hindi ba? And none of us are against extrajudicial killing. None of you are against extrajudicial killing? None of you are against. So gusto nyo ng extrajudicial killing? Tingnan mo, nanggagaling mismo sa bibig mo. Sinungaling ka talaga.
pinapaimbestigahan nyo yung tokhang tapos wala ni isa sa inyo ang against sa extrajudicial killing? None of you, none of us are against extrajudicial killing. Anong ibig sabihin nun? Huli ka. Oh, so gusto nila ng extrajudicial killing. Ulitin natin, baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako, galing to sa bibig ni Abalos, ha? Hirit pa ni dating Interior Secretary Benhur Abalos at Representative Erwin Tulfo. We are for Philippine sovereignty. Hindi ba? And none of us are against extrajudicial killing. Oh, none of us are against extrajudicial. Hindi naman pala kayo against extrajudicial killings. Ba't pinaiimbestigahan nyo pa si Duterte? Anak ng tinapay ka talaga, Abalos. Mali-mali na nga yung boss mo, si Bongbong, pati ikaw. Lumalabas pa yung totoong ugali mo. So none of you are against extrajudicial killings? Baka naman all of you are against. Hindi none of you. Pero dahil yun ang sinabi mo, yun talaga naman ang puso mo. Na none of you are against extrajudicial killings. Delikado talaga tayo, mga bossing. Ipapa-extrajudicial killing tayo nito ni Abalos. Sabihin nyo na naman, fake news kami, ha? Oh, eto, ulitin ko. Oh. Hindi ba? And none of us are against extrajudicial killing. Oh, none of us are against extrajudicial killing. So, wala sa amin ang against sa extrajudicial killing. Therefore, kung wala sa kanilang against, lahat sila ay for extrajudicial killings. Ang inang buhay ito. Tayo mga kandidato to. Pinagyayabang nyo tong mga abogadong to. Eh, walang mga alam. Diyos ko po. Ay, nako. Anyways, ayan na nga. So, ayun, gandito na lang tayo at marami pa tayong mga re-reactionan ng mga statement ng mga tulongges na ito. Again, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. Peace on earth. Oh, let us not do a negative campaigning. Ulul. Nek-nek nyo.